Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, mga kalingap. Narito na naman tayo sa ating YouTube channel at gawa tayo ng reaction video mga kaibigan, mga kalingap. At yan po ang ating pag-uusapan natin ay about dito nga sa naging comment ni Biancy about sa resibo. Kasi tayo yung nagiging one-sided doon sa mga basher, doon sa mga nagko-comment. Tayo yung parang sinasabi na hindi tayo updated, hindi tayo parang chismoso kung ano-ano pa yung nasabi sa atin. Yan po ang pag-uusapan natin mga kaibigan, mga kalingap. Yan po ang pag-uusapan natin. Kasi ang nasabi nyo dyan, one-sided ako. Ngayon, ipapaalam ko sa inyo kung bakit gayaan yung naging statement ko, mga kaibigan, dyan sa aking upload. Para mas malinaw sa inyo at malinaw sa lahat. Kasi nagawa ng reaction video ito ni Sir July na highlight nga yung ibig kong sabihin na ilabas ang resibo. Pero ano nga ba ang katotohanan mga kaibigan, mga kalingap about sa mga bagay na yan mga kaibigan. So dumako na tayo mga kaibigan. Ay mamaya kaunti pala. Shoutout muna natin si Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Prab and Atid na at si Gisa Bicolana at TV Considerate and Mamistika Yons. At ganoon din po mga kaibigan ang aking lalabs na walang iba kung hindi si Ging Ging Vlog mga kaibigan, mga kalingap. So kung kahapon nga mga kaibigan, mga kalingap, kagabi ang naging statement natin, hindi na kinakailangan ng bashing ng dalawa. Bagkus mga kaibigan, mga kalingap, ang gawin ng mga nasa paligid ni Biancy ay magkaisa kung talagang mahal nila ang EDC mga kaibigan. At kung mahal nila itong dalawa na to, magsitahimik or magkaroon po ng peace of mind mga kaibigan. Huwag nang mag-topic about doon sa mga nagiging issue, kung sino ang tama at sino ang mali. Ang sikapin natin mga kaibigan, mga kalingap, ay kung paano natin maaayos, kasi mahal natin ang EDC. Katulad ng ginagawa ni Kuya Bal Santos Matubang na pilit niyang inaayos at inaalam kung maaayos pa. Kasi katulad niyan mga kaibigan, mga kalingap, na marami kayong ibinabato sa akin na ako ay naging one-sided at parang inasabi nyo dyan ay makaido lang ako. Pero ano nga ba ang totoo mga kaibigan, mga kalingap? Kaya ako nga, sabi ko nga kaninang umaga, good vibes yung gagawin kong reaction video at gusto kong ako'y magla-live ay for good vibes at hindi na abot to sa issue ng dalawa kung sino yung tama at sino yung mali at sino yung dapat sisihin. Hindi ko nahahanapin yan kasi kita ko sa kanilang mga kilos at sa kanilang mga galaw ang kinakailangan nila ay yung ating presensya o presensya ng mga nasa paligid, na wag mag-away-away, bagkus magkaisa tayo para maayos at para maganda yung maging daloy. Ibig sabihin ko, kung kayo ay makaido, makabiyanse, ay magkaisa tayo na ayusin ang problemang ito. Hindi na natin tatanong kung ano pa. Sabi ko nga doon kagabi sa aking content, hindi na natin kinakailangang itanong kung may kasalanan si Ido, may babae si Ido, o kung ano pa man. Doon tayo mag-focus sa bagay-bagay na pwede tayong magkasundo. Ngayon nga, nag-comment nga si Biancy mga kaibigan, mga kalingap, doon sa Karaba mga kaibigan, mga kalingap. At na-highlight nga na ako yung naghahanap ng resibo. Kaya ang sabi ng mga iba, ako ay naging one-sided mga kaibigan, mga kalingap. Pero ang tanong ko mga kaibigan, at sinabi ko doon sa aking reaction video mga kaibigan, na yun ay kinuha ko base doon sa sinasalita ng founder na walang iba kung hindi si Dr. Love mga kaibigan, mga kalingap. Ano ang opinion ko kung bakit ganun ang aking naging reaction mga kaibigan, mga kalingap, na need ilabas ang resibo? Itong kwento ko. Ako kasi marami akong alam na kwento. Alam ko kung ano ang mga nangyayari. At updated ako doon kay Biancy at alam ko kung ano yung nararamdaman ng bata. Alam ko mga kaibigan, mga kalingap, na yung kung ano pa man yung nakita ni Biancy ay ayaw niyang ilabas kasi mas gugustuhin pa niya na siya ay mabas kaysa mabas si Kalingap Edo. Nagsasacrifice siya sa mga bagay-bagay at hindi na natin pinipilit yun for respect for Biancy.
respect kay Beyonce mga kaibigan, kasi ayaw niya na mababas yung tao. Ayaw niya. Kasi kung maglalabas siya ng statement at kung ano pa yung sasabihin, ay mababas si Kalingap Edo. May posibilidad na mababas si Kalingap Edo dyan. Kaya yun yung ayaw na ayaw ni Beyonce. Totoo yung kinoment ni Beyonce na wag na po kayong maghanap ng resibo na mga one-sided, kasi para po kay Kalingap Edo ito, hindi ito para sa akin. Totoo po yun. Totoo yun. At yun din ay nasabi sa akin ng personal ng bata. At ako sumasaludo dun sa bata kasi yung paninindigan niya at yung kabaitan niya na alam natin, mga kaibigan, mga kalingap, viral yung bata at sikat na. Pero ganon at ganon pa rin ang pag-uugali ng bata. At kung ano yung pagmamahal at respeto niya kay Papa Eds, ay kahit marami na ang humusga sa kanya, ay baliwala sa kanya. Baliwala sa kanya. Kaya alam na alam ko mga kaibigan, mga kalingap, na hindi talaga ilalabas ni Beyonce yung resibo na yan, kasi nga mahal niya si Papa Eds. Kaya nga ang hinihikayat ko na yung mga viewers at saka yung mga ibang reactor na dito na tayo mag-focus kung paano natin maaayos yung gusot na nangyayari sa kanila, kasi ayaw ni Beyonce masira si Kalingap Edo, 'di ba? Oh, ano pa ba yung hahabulin natin? Ano pa yung hahabulin natin para sa mailabas yung resibo, para more content tayo or what? Kasi alam natin kapag inilabas ni Beyonce yung resibo ay more nalalabas na napakarami nating content. At yan po ang alam ko, mga kaibigan, mga kalingap. At yung mga nire-request ninyo, mga kaibigan, mga kalingap, na sinasabi ninyo na wag nang mag-reaction, ay tinanong na rin natin kay Beyonce yan. Beyonce, okay lang ba sa iyo yung mga may reaction na yan? Opo, okay lang sa akin yan. Okay lang sa akin, wala pong problema sa akin yan, kasi naghahanap buhay naman sila eh. Oh, yun po yung sabi sa akin. Ngayon, dito tayo magtungo kung bakit ko nasabi at bakit ko na-content na ako'y humahanap ng resibo. Kasi doon po sa live ni Dr. Lab at Redsen, meron daw pong nakita nga si Beyonce. At meron hawak na resibo. Kaya nga doon ako kumuha ng reaction video eh. 'Di ba? Ang ibig kong sabihin dito mga kaibigan, mga kalingap, alam natin, alam nila, alam ni Redsen na ayaw ni Beyonce ilabas kung ano pa man yung kanyang alam. Ngayon, ilalabas natin sa ating live streaming. Ilalabas natin. Sino ang maiipit dito mga kaibigan, mga kalingap? Sa paglalabas natin ito, at sasabihin nga ni Dr. Lab nung isang araw at saka ni Redsen ay meron ngang nakita. Oh, may nakita mga kaibigan, mga kalingap. Kaya ang tanong natin dyan ay ano ang nakita? Kasi sila yung nagsabi. Kahit alam natin na ayaw ilabas ni Beyonce, ay bakit nyo sinabi pa sa live na yan? Ano ang purpose? Maipit si Beyonce or si Kalingap Edo ang mabas? Dalawang posibilidad lang yan, mga kaibigan, mga kalingap. Kasi ito, para rin ito doon sa mga naglalabas sa live, na katulad ni Redsen at ni Dr. Lab, na sabi nga na may hawak daw na ebidensya si Beyonce at may hawak na resibo si Beyonce. Ay ayaw nga maglabas ni Beyonce ng statement kasi ayaw niyang mabas si Kalingap Edo. Ay di kayo ang mapupunuan yan kasi kayo ang naglalabas sa social media. Pabor pa sa inyo yan. Pabor pa doon sa mga nag-content na may resibo si Beyonce. Kasi na-aware kayo na hindi kailanman ilalabas ni Beyonce yung resibo na yan, mga kaibigan, kung anong pa man yung hawak niya. Kaya yun yung pinipinpoint ko doon. Bakit kailangan natin talakayin sa ating live streaming na meron daw hawak si Beyonce? Ay ngayon, pag naghahanap ng resibo yung mga viewers at katulad kong naghahanap na kung ano yung nakita ni Beyonce, ay kaya ba nilang ipakita? Ay hindi naman. May ipakita kasi nga
ayaw ni Biansing mabas yung tao. At alam ko na irerespeto din nila yung ano ni yung desisyon ni Beyonce. Ay ang tanong ko, bakit kinakailangan pang sabihin natin sa live na ay may nakita daw na resibo si Beyonce, may hawak daw na resibo si Beyonce. Ibig sabihin, ang mapupoint dito at mababas dito ay si Kalingap Edo at saka si Beyonce. Kasi sasabihin ng mga viewers, Beyonce, ilabas mo na yan. Beyonce, ilabas mo na yung resibong hawak mo. Pero may sinabi ba si Beyonce na dahilan na siya may hawak na resibo? Di ba wala? Doon lang sa live ngayon na ating kinunan ng reaction video. Di ba? Oh. Walang statement si Beyonce na may alam ako, may nakita ako. Basta't ang sabi niya, ayaw na niya ng love team. Kung pwede itigil na. Ngayon, lumabas doon sa mga live streaming na merong nakita si Beyonce. Kaya doon ko hinihingi doon sa mga naglabas na yan. Doon sa mga nag-uusap na yan. Kasi mga kaibigan, mga kalingap, ay may iipit si Beyonce at may iipit din si Edo. Kasi may conclusion eh. O bakit? Ano yung hawak ni Beyonce? Ano yung hawak ni Edo? Marahil yung iba hindi na pipinpoint yung aking saloobin at kung ano yung aking ibig sabihin sa mga bagay na yan. Marahil hindi nyo maabot ng kaisipan ay protect ito doon sa dalawa. Kasi ayaw ni Beyonce ilabas. Ngayon, halimbawa ito, bibigyan ko kayo ng clue para mas madali-daling unawain mga kaibigan. Halimbawa, ako, may sikreto. Halimbawa, may problema si Beyonce na hindi na kinakailangang sabihin sa social media. Ngayon ay inilabas ko sa social media na ay may problema si Beyonce, may nakita na ganun si Beyonce. Lahat ng yan ay ipapalo ko kay Beyonce. Ngayon ay di siyempre, issue yun. Ano sasabihin ng mga viewers? Bakit ganito, hindi ilabas ni Beyonce, hindi ilabas ni ano? Ngayon kakausapin ng kabilang vlogger si Beyonce. Ano yung nakita mong resibo? Meron ka daw na hawak na ganito? Laban kay Kalingap Edo. Ano sasabihin ng sasabihin ng mga viewers? Oh, wala naman palang hawak. O ay di babalikan ako. O babalikan yung nag-live na wala naman palang hawak na resibo si Beyonce. Ang madalit sabi nito mga kaibigan, mga kalingap, ang ibig kong sabihin dito, kung ano man yung sinabi ni Beyonce sa atin ng personal, katulad ng resibo-resibo na yan at kung ano-ano pa man yan, na alam natin na hindi natin pwedeng pilitin si Beyonce na ilabas, ay wag natin pag-usapan sa live streaming natin. Yun po yung point ko doon. Kaya ako nagawa yung bagay na yan. Oh, yan po yung ibig sabihin ko dyan. Pero hindi ko po pinipilit si Beyonce na ilabas ni Beyonce yung resibo. Doon lang po sa mga nag-live at doon sa mga nagsasabi na may hawak na resibo si Beyonce. Bakit? Ginagamit yung ibig sabihin, mapapahama kayo niyan kung pasinungalingan ni Beyonce. Yun po yung point ko doon. Yung hindi dapat ilabas na mga bagay-bagay para hindi maging conclusion at para hindi tumagal or hindi lumala, ay wag na nating talakayin sa ating mga live. Anong purpose? Para hindi humaba yung mga bagay-bagay na yan. O katulad nun, sa halip na matatapos na about doon sa mga ganong bagay, meron daw ganito, meron ganito. Ito lang ako. Ako kasi, marami ang nagsusumbong sa akin, marami ang nag-iimpo sa akin kung ano-ano. Kapag ako'y tumalakay ng isang issue mga kaibigan, mga kalingap, ay hindi ko ibaback up yung tao na nagsumbong sa akin. Protect. At tulad niyan, lumalabas nga at talaga na viral yung resibo na yan. Sino ang naiipit dyan? Si Beyonce, di ba?
At hindi yung mga nagtapik about sa resibo. 'Di ba? Hindi sila. So yung mga nagtapik na yun mga kaibigan ay binabalikan ko ngayon. Kung ano yung patunay na may hawak silang resibo. O di ba wala namang hawak. Wala namang hawak. Ngayon ako ang one-sided, hindi. Ang sa akin, kung may mga bagay-bagay na ayaw ilabas ni Beyonce, respect. Hindi na natin kinakailangan talakayin sa ating mga live streaming. Kasi darating din yung time na tayo rin yung mapapahamak. Na tayo ang naglabas, ang maiipit ay si Beyonce dito, mga kaibigan. Yun yung point ko doon. Marahil, hindi ninyo nakukuha at talaga nahaba yung ating content, mga kaibigan, mga kalingap. Babalikan ko kayo mamaya sa ating live streaming. So maraming salamat and God bless sa ating lahat. Bye bye.